Balik po namin dito o ng mga ilang kapatiran hanggang sa mabuo po, Panginoong Lord, yung church na nais nyo pong itayo sa lugar na ito. Lord, gabayan at samahan nyo, bigyan nyo ng karunungan ng aking kapatid, Sister Mel, sa mga pagkakataong ito, Lord, sapagkat ito naman ang inuutos nyo sa amin na kami po'y humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa po, Panginoong Lord. At Lord, at nais nyo po na ang iyong iglesia ay lumalago. Hindi ito patay, hindi ito tulog, hindi po ito stagnant, kundi Lord, kailangan ito po'y humahayo at lumalago po, hindi lamang po sa bilang, kundi maging sa pananampalataya ng bawat isa. Panginoon, sa mga sandaling ito ay ipinagkakatiwala po namin sa aming kapatid ang responsibilidad bilang isang disipulo upang ma-share man po ay makapag-disipulo rin sa mga kapatiran bilang paghahanda, Lord, na makaipong kami na magiging katuwang niya, makakasama niya para maitaguyod po namin ang Jesus Our Salvation Christian Ministry sa lugar na ito. Lord, samahan niyo kami sa aming pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Okay, ito lagi niyo po tandaan, lalo na po tayo, Kuya Frank, Pastor Kapitindi, paano ba, at least, no, si sister at first time lang niya talaga makadalo naman. Hindi na po. Siya? Opo. Okay. Sa atin lang. O yan ang itidisipulo niya. Rinig mo. Puro tingin na lang pag ay makinig. Rinig mo. Okay. Yung salitang disipulo, ibig sabihin po kasi ng disipulo, mag-aaral. Mag-aaral. Estudyante. Yan. At ito yung inutos ni Jesus. Ang utos ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19, "Humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa." May gustong ipahiwatig ang Panginoon sa salitang gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Sa English, make disciple, sa ating gawing alagad. Sa Tagalog, yung salitang alagad, gawing lingkod, tagasunod. Yung salitang disipulo, hinango yan sa original. Ang original na gustong ipahiwatig ng salitang disipulo, mag-aaral. Yan ang eksakto. Pero yung mag-aaral, nandun yung isa pang kahulugan ito, tagasunod. Ibig sabihin, punin natin yung dalawang salita, yung ang mag-aaral at tagasunod. Ibig sabihin, kailangan turuan yung tao na makalapit kay Kristo. Turuan talaga siya na saan siya dapat ituruan, maging tagasunod talaga ni Jesus. Kasi nakakalungkot ngayon, ang Kristyanismo ngayon, malabnaw. Pag sinabing malabnaw, hindi talaga nakakasunod doon sa ng Panginoon. Pero tingnan mo, ang nangyari sa atin kasi, naging biktima tayo sa pagsunod, sarili yun lang. Hindi talaga sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi kung susundin talaga natin yung aral ni Jesus, hindi yun sa sinasabi ng pastor, hindi yun sa sinasabi ng pare o ng mga ministro, yung tinuturo ni Jesus na gawin nating alagad, gawin nating mag-aaral, gawin nating disipulo, yung mga inuutos lang ni Jesus. Gawin nyo silang mag-aaral, mag-aaral at tagasunod ko. Yun ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Kasi sa aklat ng gawa, doon sa saan ba ito? Sa Thessalonica ba yan? Doon nagsimula yung salitang Kristiyano. At pag sinabing Kristiyano, pag sinabi talagang Kristiyano, na kay Kristo, mananampalataya kay Kristo, yun po yung ibig sabihin ng Kristiyano. Diba? Pag naghahanap ka ni Nora yan. Sa Antioquia. Pag ikaw ay, Antioquia pa yan. Pag ikaw'y tagahanap ni Bilman yan. Palibas ay tayo mananampalataya ni Jesus, ni Kristo, kaya tayo naging Kristiyano. Kaya dapat maintindihan natin. Kayo yung salitang mag-aaral at tagasunod kay Kristo. Yan. Kasi noong araw talaga, ginagamit yung salitang disipulo. Ginagamit na talaga disipulo nila Aristotle, disipulo nila Plato. Meron na sila talaga disipulo. Talagang tinuturuan nila yun.
tinuturuan nila yan, ginagawa nilang disipulo para yung kanilang prinsipyo, yung kanilang pananaw, ma-share, may bahagi. Kaya ganoon din si Jesus. Sinabi niya, palibasa yung salitang disipulo, sikat na, hindi naman sikat, gamit na gamit noong araw. At mas madaling maintindihan ng tao noong araw. Pag sinabing disipulo, gawin ninyong disipulo ang lahat ng tao. Ibig sabihin, tulad ko, instead na, hindi ko kayo disipulo kayo ni Jesus. Habang tinuturuan ko kayo, ginagamit ko yung salita at sinasabi ko, mag-discipleship tayo o mag-disipulo kayo. Ibig sabihin, paramihin natin ang mga mananampalataya kay Jesus, paramihin natin ang mga tagasunod ni Jesus, pero para maging totoong Kristiyano yan at maging totoong tagasunod ni Kristo, turuan natin. Yung salita mag-aaral. Estudyante. Ibig sabihin, nagsimula muna tayo sa pagiging mag-aaral at estudyante ng ating Panginoon. Kasi yung salitang disipulo, actually, yung salitang disipulo, ano yan eh, masyadong malawak ang gustong ipahiwatig. Una, binanggit natin yung pag-aaral. Pangalawa, binanggit natin tagasunod. Hindi ho ba? Pangatlo, pag sinabing disipulo, kailangan maging katulad ka ni. Yan. Nino? Ni Jesus. Ano pa? Pag sinabing disipulo, yung pagiging disipulo natin, yung pagiging Kristiyano. Yan. Yun dapat huwag natin makalimutan. Kaya, itong discipleship natin ay isinasalin lang namin sa iyo yung isang responsibilidad na inutos ni Jesus. O ilang taon na ba kayo sa Panginoon? Natatandaan niyo pa ba? 1999. 24. Almost 24. 94 kayo. Hindi. Yan. Almost 24 kasi 99 daw po. Kasi Isipin pagpasok ko ng Mama Soap, Actually, ito alam niyo ba ang tutuan po ng Kristiyano pagdating ng 10 years at 10 years, sorry. 3 years meron na siya talagang ibig sabihin talagang kailangan muna malalim siya kay Lord. Pangalawa, nasa loob na siya ng ministeryo. Pangatlo, meron siya talagang yung dedikasyon niya within 3 years. Pag sinabing 24, medyo na talaga, kailangan mo na talagang natin. Kaya nga sa GOS kasi meron tayong 4 na bahagdan na dapat daanan. Number 1, committed to membership. Kaya ang gagawin niyo, pag ito po, ang ituturo niyo sa mga tao, actually yung salitang membership, hindi lamang yung para maging miyembro ng GOS maging miyembro din siya sa pananampalataya, makilala niya ng libusan. Pero patungo doon sa church natin. Yun ang number 1, committed to membership. Number 2, committed to maturity. Yung kailangan lumago siya. Yung sabi ko sa inyo, within 3 years dapat malago na siya. Ano ibig sabihin ng malago na? Yung talagang grabe mag-pray, grabe nagtuturo na siya, nagpapahayag na siya. Pero doon sa salitang maturity, ano lang yan, mga sabi natin pinakamatagal na yung 1 taon, kasi meron tayong tinatawag na alagaan kayo, turuan kayong manalangin, turuan kayong magbasa ng Biblia, turuan kayong mag-aral ng Biblia. Kailangan himukin namin kayo maging active sa pagpasok sa church. Yun, ganun po. At ang pangatlo, yung ministry. Committed to ministry. Ano yung committed to ministry? Siyempre, tapos na siya sa first level ng membership, so most majority. Pag sinabi pong ministry, bibigyan mo na siya ng tungkulin. Ang kanya magiging tungkulin, okay, pwede, mag-pray na. Kung maganda ang boses, ikaw mula ngayon, ikaw na magsusundi. Diba? Kaya nga, iti-training mo sila kung paano mag-pray. Turuan mo rin sila kung paano mag-pray. Yan. Tapos tuturuan mo rin sila mag-testimony. Ano na yun sa ministry. At ang pang-4, committed to mission. Ngayon, para lumago yung gawain natin dito. Actually, next year talagang
mag-training kung ilan yung maiipon natin dito, ano natin sila ng discipleship. Yung nakita mo kung sino may potential, yung ibig sabihin yung talagang sasamahan ka sa lahat ng pagkakataon, yung magiging mauutubusan mo tulad ng kapatid mo. Para sa gayon, kung may trabaho ka o ano, o mamaya may gawain tayo, sunduin nyo na. At least, kumbaga sana meron ka ng katuwang. Yan. Yun yung 4 na hagdan para sa gayon po ay lumago ang ating gawain. Okay, yun po yung ating discipleship. Yun ang ano natin. Yun kung saan dapat tumahak yung ating pagbukas ng gawain dito. Hindi yung pumunta lang tayo dito, nag-house-to-house, nag-showing, ligo-ligo, ako namatay tayo ng bato. Tapos babay na, uwi na kami, parang walang nangyari. Siya, hindi maganda sa paningin, Lord. Tama. Pinaghandaan natin ng 1 taon, ng butang-butang si Kuya Park at Atitis na pagpunta rito, tapos wala lang, diba? Kailangan may mangyari sa pagpunta natin. Pinaghandaan natin ng 1 taon. Hindi po pwede yung para lang pumunta kami rito na makikiligo, ay di sa tabo na lang kami. Sabi ni Richard, sa tabo pwede naman daw siya maligo. Diba? Ang punto natin, ito yung simula na makapag-minister ka na. Matagal ka na sa Panginoon. Sabagay nakikita na sa katawan mo. Walang araw, kinikinita namin na nagpipitch ka na talaga. Ito yun ang kasunod. Wow. Magsisimula ka na mag-ipon-ipon doon. Yung pinupunta-punta mo yung mga tao. O ka may Bible. Kaya ikaw ngayon, sister, ang mag-isip, ano yung araw? Simula mo muna sa loob ng ilang. Meron kang 1 araw talaga na magkaroon tayo ng Bible study na ikaw ang mismo magtuturo. Kailangan may dala kang sundang. May guide naman siya. Pag nag-imbita. May sundan. Hindi sabihin, may susundan ka. Oo. Ang ganito yan, pag nag-Bible study, ang gagawin mo na yung unang buwan ng Bible study, sa bahay muna niya. O kaya doon kay ate, yung kinainan natin. Maglagay ka ng schedule. 1 araw lang sa 1 linggo. Pumili ka kung saan ka maluwag. Hindi naman buong araw po yun. Hindi buong araw. Oras lang. 1 Halimbawa, oras, ganyan. Anong maluwag mong araw? 10 lang. Na Linggo. linggo, okay. Sa hapon. Kasi minsan linggo may trabaho siya. Oo. Ibig sabihin, naka-fix dapat yung kung linggo, mga hapon. Sabi natin alas 5. Kaya kung halimbawa, papaalam para sa amo mo, busing, pag kailangan alas 4 hours na ako. Kasi nagpe-training na po kung magpastura. Unahin mo si bossing nyo po. Pag si boss na ano na, dire-diretso na yan. Kung basta i-fix mo yun. Oo, linggo. Ngayon, ang gagawin mo pag linggo, kasi meron tayong service, di ba? Umaga. Ngayon, yun ang trabaho mo naman doon. Kukunin mo yung mga cellphone nila, tuturuan mo sila. Magan mo na kayo sa Sunday, okay? Pero hanggat mari, sakripisyo yung linggo mo na sama-sama kayo. Yung sama-sama, na meron kang, kung maaari kung sinong may TV, hanap lang kayo, tayo lang. Siguro yung pagbalik natin, kailangan meron kayong internet, malakas ang internet, tapos merong smart. Kasi ngayon yung mga TV natin ngayon, pwede nang may application na diretso sa TV. Ganun ginagawa ng kamarin natin, ganun ginagawa ng payatas. Kaya malaki. Kaya ang una mong mission is hanap ka ng isang kapatiran, yung smart TV, yung maninipis na tapos maghanap ka rin na kahit sa mga pamangkin mo na 10 lang muna, huwag mo muna sabi magano gusto. Paano ba ito yung cellphone may ano ko sa TV? Ito yung tita, o ito ano ganito ganyan. Sige, sample. O pagbukas, okay, pwede pala. Yeah. Ibig sabihin, yung TV na pwede na pala mapatanggal. Pag Sunday, sama-sama kayo para sa gayon, pili ka na lang ng isang lugar sa mga pamilya kapatid mo, sa pamilya mo na doon gaganapin. Pero bago yon, hindi na ikot ka muna
yung bang parang Bible study muna sa bawat. Kasi mabibilaukan agad sila kung mag-ano ka ng antag nito, mag-ano ka agad. Siguro palipasin mo ng isang buwan o 2 buwan, pinakamatagal ng 3 buwan na. Okay, ate, mag-Bible study tayo, ganun ang pasok. Ate, Bible study tayo rito. Tuwing linggo, pagkagaling ko sa trabaho, alas 5. O sige, o ito yung tuturo. Diba? Kung magagawa mo, may sakripisyo yung linggo mo, ibig sabihin sakripisyo, talagang ipaglilingkod mo sa Panginoon, ibigay mo kay Lord. Kung kaya mo lang, maaarang kapag tutusin yung linggo, iano ko kay Lord. Para yung bawat isang oras, lipat ka sa ganon. Sa loob lang ng 3 buwan yun eh. Tapos lipat ka rito. Kung ano lang itinuro mo rito, yun din ang ituturo mo rito. Kung ano yung tinuro mo rito, ilang ituturo mo doon, yun din ang ituturo mo. Kumbaga inihahanda mo lamang sila. Inihahanda. Para after 2 months o 3 months, Nagbalik. okay, sa umaga, alas 10, okay, gagamit po tayo ng smart. Sama-sama tayo. Kaya yung lahat ng mga napunta mo, o doon tayo kay ate ha, o kaya kay ano tayo, doon tayo pupunta. Mag-ano tayo, Sunday service. and online service. Pero siyempre naipaliwanag mo sa kanila yun. Para pagdating ng linggo, nanonood na para lang sila ng TV. Pero halimbawa kasi merong ano doon merong doong praise worship, makikisabay kayo. No? Pero kasi siyempre bago lang dito, dapat meron silang mga kanta rin eh. Pwede mo naman, Joy, ano ba yung mga kanta? Baka pwede mo naman ako bigyan. Kaya ipapata naman sa ni Joy, Sisend sa'yo. pwede pa. Kuha ka ng tagasulat sa Manila paper. Okay, sasabay tayo sa kanta, naka Manila paper. Yung mga ganun, ano. Bishop, ako na gagawa yun. Si tita na Okay, yun. Dadalhin po namin. Hindi, padala natin po. Habang wala tayo, Pwede wala natin tayo, padala yun. Yung habang nanonood sila, JNT ganyan or LBC. yung habang nanonood. Magaan lang naman po yun eh. Pero after 3 months pa yun. Tama sa January. Siguro sa January kung sakali magbumalik. Ready na po yung dalawa. Oo, pero hindi mo bibitawan yung Bible study mo sa bawat lugar na pinupuntahan mo. Okay, yan yung unang hakbang. Kayo kung medyo umaatin na doon sa ating online, at kung meron kang, halimbawa, ito active na, hindi mo na kailangan siyang turuan paglaanan ng oras. Bigyan mo na siya ng, ito, xerox mo yan. O kaya, Pastor, kailangan ko po ng isang libro. Bigay mo sa kanya. Siya naman din ang magtuturo. Ano man ang narinig mo sa akin sa maraming saksi, ituro mo naman sa taong mapapagkatiwalaan. Okay, paanong sistema nyon? Meron kang 5 tinuturuan. 5 tinuturuan. After 3 months, ang sabi ni Pablo, turuan silang, gawin, ano man ang narinig mo sa akin, sa maraming saksi, ituro mo naman sa iba. Yung 5 tinuruan mo, okay, 3 buwan na tayo nag-aaral, ngayon ang gagawin ninyo, yung itinuro ko sa inyo, i-share nyo yung ituro mo. Baka isang araw, magulat na lang kami, may 100 na pala kayo dito. Pag meron ng ganon, kailangan na natin umupa ng isang lugar kung talagang may malaki tayong doon sa tinulugan namin kahapon, malaki-laki yung pwede mo na doon. No? Pwede na doon, kasya doon ng mahigit 20 eh. Diba? Ngayon, sa unang buwan, wala muna tayong parang pinaka-offering yan. Pero pag dumating na to punto na magtuturo ka na doon sa offering, okay? Practicing nga natin. Yung pagbibigay ngayon, pag meron kayo na offering, iipunin mo talaga yon kasi doon tayo kukuha ng pagkupan ninyo. Pero pag meron ng mga nagtatides, yun ang padadala natin, di ba? Yung ginagawa natin, padadala sa central yun. Tapos yung offering, maiiwan. Tulad yung sa gaya-gaya, naka 17,000, mahigit na ngayon. 17 Pero na. hindi pa po namin na-record. Doon. Iskinig ko po mabuti, ha? Alalayo mo sa inyo. Okay, na makikita mo, babasahin niyo muna ito. Okay,
Maraming mga maling paniniwala tungkol sa paksang ito. Ano ba yung maling paniniwala? Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Ngayon, at ang topic, Pagiging Oo. Kristiyano. ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Yan. Huwag mo nang babanggitin, okay, panimula, huwag mo na sabihin yun. Kasi pag sinabing panimula, introduction yan eh. Diretso ako na kagad sa maraming mga maling paniniwala tungkol sa paksang ito. Ano ba yung paksang ito? Yung, ano ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Okay. Madalas na ginagawang dahilan ng tao na ang hindi nila pagiging Muslim o pagiging Budismo o pagiging pagano ay nangangahulugan sila ay Kristiyano na. Diba? O, pansinin natin ang ibig sabihin, ang ilang katotohanan. Tingnan natin. Una, mga maling paniniwala. Nasusundan mo, sister? O, ano yung mga maling paniniwala? Number 1, ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos, kaya masasabing ang lahat ay Kristiyano. Anong katotohanan? Ito ay hindi totoo. Hindi totoo yan. Bakit? Sapagkat tinutukoy na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Patutunayan niya ng Juan 8:44. Buksan mo, te. No, at least meron nang nakasulat. Ngayon, kung meron lang talata, kailangan meron kang Biblia. O ano sabi po sa Biblia? Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng Diyos Ama, ng inyong ama, ang ibig niyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa nung una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya sa ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Hindi lahat ng tao pala Kristiyano. Yung iba anak ng Diablo. Kasi ang sabi ng Biblia, may anak pala ng Diablo. Hindi ko naman sinabing anak ng Diablo, pero hindi pala tayo, hindi lahat pala ng tao. Pangalawa, sabi rito, hindi lahat ng tao ay maliligtas o papasok sa kaharian ng langit. Yan. Sabi rito sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya hindi lahat ng tao papasok, kasi yung paniniwala ng iba, ang tao daw pag namatay, pupunta sa langit. Hindi raw. Sabi rito, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon papasok sa kanilang langit. Okay, pangatlo. Ang tao ay naliligtas o nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng binyag, ang katotohanan. Okay, sige po. Si Simon ay sinasabing nabinyagan, ngunit napatunayang hindi ligtas o hindi Kristiyano. Mga gawa 8:13 22. Ang magnanakaw na Lalagyan mo po pangalawa. Kasi yung nabi- pangalawa. Okay. Ang magnanakaw na napako sa kanan ng krus ni Kristo ay tinutukoy na ligtas, ngunit nabinyagan. Lucas 23:43 at sinasabi niya sa amin, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Okay, sis, okay. Ang gagawin niyo po, huwag lang yung diretso basa, paliliwanag mo. Bigyan ko, di ba, nakalagay letter B. Tingnan niyo po, sabi ko dyan dito sa libro ko, sa letter B, ang tao ay naliligtas at nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Yan ang sabi daw ng tao. Ng tao daw pag nabigyan, maliligtas. Ito po ang katotohanan, di ba nakalagay? Ito ang katotohanan. Okay. Ang pagiging miyembro ng isang relihiyon ay makakapagliligtas. Juan 6, ano ba to? 70 Oo. hanggang 71. Okay. Si Judas ay miyembro ng Panginoong Jesus at ingat yaman, ngunit siya ay hindi naligtas. Paliliwanag ito yan. Sige po, paano po? Judas ay Ang ganito po yan. Ang sabi po rito, ang pagiging miyembro daw po ng isang relihiyon ay makakapagligtas.
Ang isa sabihin mo dyan, pwede mo idagdag. Hindi po, mali po yun. Kasi si Judas, hindi lang miyembro ng isang relihiyon. Kasama Apostol. pa ni Jesus. Alagad. Alagad pa. Pero hindi ligtas. Bakit? Ipinagkanulo ang Panginoon. Kaya huwag natin ipagkakanulo yung pastor na. Huwag natin ipagkakungulo si brother. Ano ba yung totoong Kristiyano? Yun ang tinutukoy. Ang pangatlo, pinakikita rito yung mga bunga ng pagiging Kristiyano. Ibig sabihin, makikita na sa kanila. Yung totoong Kristiyano makikita na. Ano sabi rito? Ika'y bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Nasa 1:1-12. Basa. Oo. Ngayon, kung masipag-sipag pa kayo, o kaya meron naman. Sige, kumari nga may Bible. Pakibasa sa 1:1-12. O, babasahin doon. Ang sabi roon, ang sino mong sumampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak Ng Diyos. O, yan yung yun ang nakalagay doon sa 1:1-12. Okay, pangalawa, ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Tapos, aralin mo. Aralin mo, tapos pag-aralan mo yung salitang puntos. Pag sinabing puntos, yung bibigyan mo ng diin yung mga mahalagang salita. Pangalawa, kahit nabasa mo na yan, ipauunawa mo pa rin sa kanila. Ipaiintindi mo. Ipaliliwanag mo sa kanilang mabuti para lubos nilang maintindihan. Lalapit ko po ang aking po mga kapatid. Samahan niyo sila, gabayan niyo po sila. Lord, yung aming pong bubuksan na gawain sa lugar na ito. Yung pangungunahan po ng aming kapatid na Sister Mel, Lord. Kaya din ang kanyang kapatid ko. Hinihingi ko po yung pagsama, yung gabay sa kanila. Lord, hinihingi ko yung banal na Espiritu na kapatnubay sa kanila. Bigyan niyo sila ng tapang, lakas ng loob, lalo na si Sister Mel, Lord. At Lord, bigyan niyo po siya po, Panginoon, ng mga taong masisimulan niyang maturuan niya ng Bible study, ng mga Bible study, Lord, maturuan niya ng pagdidisipulo. Lord, bigyan niyo po siya ng mga area, mga lugar na kanyang iikutan para ibahagi ang inyong ebanghelyo sa mga tao. Panginoon, samahan niyo po siya, gabayan niyo po siya, samahan niyo sa pamamagitan niyo po banal na Espiritu. Lord, gamitin niyo po ang labi, gamitin niyo po ang kaisipan niya, gamitin niyo po ang kanyang buong pagkatao para ang inyong ebanghelyo sa lugar na ito, at hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa kabuuan ng Boracay. Lord, gamitin niyo po siya. Bigyan niyo rin po siya ng mga magiging katuwang niya, yung mga ididisipulo niya, yung makakasama niya po, Panginoon, para pangunahan ang gawain dito sa Boracay po, Panginoon. At Lord, ibinideklara po, mula ngayon, magkakaroon na po ng Jesus Our Salvation Ministry, Boracay Outreach. At yan po ay sa pangunahan ng aming kapatid na si Sister. In Jesus' mighty name, Jesus' name, Amen. Sister, sa anniversary natin, i-install ka namin. Hindi man pastora, pero iano ka namin bilang parang pinakapangunahing leader sa Boracay. Kaya lang matagal pa naman sa Next year. Next year, I-install ang tawag natin. 2024. Ha? Bibigyan